para sa kanila. Ginahasa mo na, pinatay mo na ako, nang hold up pa, pumatay ka pa. O, hindi naman pumatay ng tao yan eh. Meron namang one more chance ang hirit sa Pangulong Erap para kay Leo Echegaray. Siyempre, ang tao naman may pagbabago pa, no? Huwag naman natin hatulan yung tao. Magbabago pa rin yan. Bigyan natin ang pagkakataon si Leo magbago. Para sa akin sana, bigyan naman ni Presidente Erap ng pagbabago ng isa pang pagkakataon si Leo. Katulad din natin yan eh, na tao eh. Kung marunong sila magpatawad kung yung Diyos nga marunong magpatawad, tayo pa kaya. Para sa mga hirap, kaya nga siya nakalabas ng ganun kasi ang mga mahihirap kumapit sa kanya para nga matulungan ang mga mahihirap na tao. Kaya ayan, dapat sa mahirap siya kumampi, huwag naman yan pababayaan ng ganun-ganun na lang. Yung mga mayayaman nga dyan, maraming mga kasong ginagawa eh, hindi mahatula-tula ng ganung dita. Akala ko makamahirap siya eh. Dapat inuna niya yung mga taong ma-influence niya, hindi yung kagaya ni Leo na inosenting tao. At kahit musmos ay tutol sa bitay para kay Leo. Gusto mo bang mabiti si Leo? Subalit, lumalabas na mas marami sa kanilang lugar ang naniniwala na wala talaga itong kasalanan. Naniniwala kami hindi yan, Rinette. Kagawa-gawaan lang nila yan. O kung talagang totoong pinag-rip nila yan. Hindi kami mag-aano, sige, patayin na yan kung talagang totoong pinag-rip yan. Ay, hindi naman totoo eh. Ay, kung totoo, talagang mag-aano kami. Sige na, patayin na ninyo yan dahil masamang tao yan eh. Kahit kamag-anak ko yan. Ay, hindi totoo. Naaawa ako. Kasi buhay ng tao yan eh. Naaawa ako kung hindi totoo na walang kasyang kasal bibitayin. Di ba parang naaawa ka. Ang dapat talagang bitayin, yung talagang may kasalanan. Paburo ko sa bitay kung totoong ginawa. Ngayon, kung hindi naman totoo yun, dapat titisin mo ng mabuti. At dahil matigas pa rin ang pagtanggi ni Leo na ginahasa niya ang anak na si Baby, lang po yan sa bibitay lang ng kamatayan ng tao. Sa apat na pari nangangaral sa kanya, palagay ko, lubog ng damdamin niya para hindi umamin. Hindi siya umaamin, nangangalugan, na talaga siya walang kasalanan. Mamamatay na ako eh. Dapat pagsisihan ko ng kasalanan ko para mapatawad din ako ng Panginoon at hihingi na rin akong tawad sa taong pinagkasalanan ko. Kaso siyempre kung hindi ko talaga ginawa yun, bakit ako hihingi ng tawad? Talaga naman hindi ko ginawa. kinaumagahan ng Biyernes, araw ng pagbitay, maaga pa lamang ay gising na ang karamihan ng mga tao sa